Ako si Arnel Aro. Kayan. Yung sunod kong ikwento yung nung taong 2016 kung saan napunta na malipat naman ako sa ibang rehiyon sa isla na ng isla ng Luzon sa Ilocos Cordillera region nung December kami napunta doon dahil kami yung ginagawang reinforcement doon sa sa mga kasamahan din doon sa area ng Cordillera kasi nung kasagsagan yan, kalakasan dito sa Mindanao. Pero ang Visayas at saka yung Luzon niya ay unti-unting na bumabagsak yung mga kasamahan doon, yung mga unit ng NPA doon. Kami yung pinadala doon sa NCMR para matulungan sila na mapalakas yung mapalakas ulit yung hukbo, maparami ang hukbo, maparami ang masa, makalunsad ng taktikal na pinsiba, alyansa, so lahat-lahat ng aspeto ng para makasabay yung Luzon, Visayas dito sa kalakasan sa Mindanao nung time na yan. Yun. Kaya yun yung kaya kami napunta doon sa area na yan. Nagano lang kami. Road trip, van lang yung sinasakyan papuntang Baguio. Drop kami sa Mountain Province, tas tumuloy kami sa Abra. Abra talaga yung unang destination namin. Wala kayong dalang armas? Wala kaming dalang armas. Civilian lang kami. Doon lang yung armas namin doon. Marami mga ilan kayo na magkakasama? Kami doon, 2 ban kami nung kasi may nauna na sa amin na 2 ban din. Kami yung sumunod, 2 ban kami. So ilan lahat kayo nag-reinforce doon? 1 platon na reinforcement. Grabe no. Napiling-pili. Pili 'yon. Napili. Yun, may halo-halong halo-halong level ng Ako nung time na yun, ako section committee ako doon. Nagiging squad leader ako, political guide ako doon yan yung level ko doon. Pag ganyang level ka kasi, isa ka sana namumuno na. Mataas na, medyo, yan yung unang level na dinatawag kang kadre. Ganon. Sa ganon yung na. section committee. Bakit ka napili? Mga ilang taon, 2017, so 4 years ka na sa loob nun, 5 years na. Hindi pa, pa ako doon, nung pumunta ako doon, ako, 1 taon pa ako mahigit. Wala pa akong 2 taon. Nilipat na ako doon. Kasi yung yung kalihim ko kasi galing sa SRC to na sinamahan ko. Paborito niya ako. Gusto niya ako kasi may nakikita siya sa akin na positibo na magagamit niya na makatulong doon sa organizing. At saka malapit din ako sa mga civilian kasi sa mga masa. Kaya nung pa lang, siya kasi yung nauna doon. Sa cellphone pa lang, nabasa ko na ihandaan niyo si Sky, si RR. Kasi isasama ko yan sa Luzon pagbalik ko. Kung hindi yan, makasama, hindi ako babalik. Requested ako, isa ko sa requested talaga na Ang commander mo, babae, lalaki? Lalaki. Okay. Talagang matibay din, kumbaga. Requested. Matibay din talaga. Isa yan sa nanangalihim dito sa area ng sa tawag ito, San Fernando. Ako kasi at saka yung isa din na tinatawag na kasama namin na si Munsor sa militar siya. Kami yung di bali kami yung parang ginagawang tandem. Kasi ang tandem talaga may political at may military. May militar. Kaya sasamahin niya yon at saka isasama rin niya ako. Kaya bilisan yung promotion ko, nagiging section committee ako para pagdating doon. Kasi ang purpose nga doon, isa kami sa mamumuno, dagdag peso at saka mamumuno kami di bali. Kaya na-promote ako agad. 1 taon pa lang ako at saka kalahati, 1 taon kalahati, na-promote ako. Punta kami doon sa nung dumating kami doon, kaira naman na kami, doon kami pinasa sa, yung talaga na specific namin na area is ang Abra talaga. May doon, natira na mga 12 katao, dinagdagan lang namin. Doon hanggang naging 12 na lang pala ang Abra. Nagiging lang sila, 12 na lang sila. Dinagdagan namin, kaya umabot din ng mga 20 katao. 20 kami, lahat doon sa isang unit na yon.
Pero nag-adjust ka rin. Siyempre, medyo mainit-init yung Abra, Oo, adjust talaga sa... Ramihan, Ilocano, Itneg. Oo, yun talaga ang pinakamahirap talaga sa amin, yung talaga yung lingwahe nila. Wala ka talaga, hindi kami makakaintindi talaga. Tapos, nung time na yun, magkaiba man yung, iba kasi yung kasanayan nila doon sa kasanayan namin dito. Kasi sa kanila kasi, makikita mo doon sa mga naunang NPE doon, yung dating NPE doon, para bang walang disiplina kasi yung NPE na yun. Parang nakikita namin. Example, Oo, kasi- ikumpara mo yung nakita mo doon at saka ano. Isipin mo naman na ano, nagdyan nagkakampo sa ano, gilid ng malaking sapa, tapos wala talaga sa terrain. O, kahit anong oras, nagsasaing, maingay, gumigising, alas 7 ng ano, alas 7 ng umaga, alas 8 ng umaga. Pag-iisip ba yan ng isang NPE na may kalaban na ano? Hindi, bakit kayo dito? Ano kayo? Sample mo. Kasi nung sumampa ako sa SRC to, dito sa NCMR, mahigpit na sa ano, alas 3 nga minsan, gumigising na kami ng madaling araw. May assessment kami nangyayari, may mga lecture kami na para mapaano yung mga moral namin. Aga naman kami, mapundar kami. Oh, alas 3, alas 4, ganun dito sa ano, yung kasanayan ko. Tapos, tapos doon, wala. Wala nga ang lecture nila doon. Tagi-isang oras lang. Bakit kayo? Kami dito sa amin, buong ano, pag nakatakda yan na mag-lecture, isang araw talaga yan. Sulit talaga yan. Kasi Grabe. isa yan, yung pundasyon kasi, yung paniniwala kasi, kahit gaano ka pa si katapang, kahit gaano pa kaganda yung baril mo, kung hindi mo naintindihan kung ano yung pinaglalaban mo, uuwi at uuwi ka rin. Dahil sa, mahirap nga talaga magiging NPE. Ganun yung ano dito eh. Doon, parang wala, hindi nila pinapahalagahan yan. Kaya marami kaming obserbasyon. Ako din naman obserbasyon. Pero, ang inisip namin, kaya nga tayo nandito. Kaya nga kami nandun. No. Pero hindi ako ganun kaano talaga. Wala pa akong masyadong idea kung paano mamumuno. Kasi kakapromote ko pa nga lang nung time na yan. Sabay-sabay lang ako. Basta nakikita ko kung ano yung daladala ko dito na makatulong dun sa kanila, makipagkaibigan dun sa mga dating kasama dun. Ikakwento ko sa kanila. Ganun yung ano. Pero ikaw noon, 'di ba parang mula nung magka-problema ka sa pag-ibig, nakipag-encounter na kailang encounter ka rito. Ngayon idinadayo ka na, imported ka na para sa lumutas ng problema ng ilang area. Oo. Pero bata ka pa noon. Bata pa, 20 pa ako noon, 20 years old pa lang. Grabe, no? Oo. So, pero noon, paniwalang-paniwala ka na sa revolusyon. Ano ka na? Kumbaga, Oo, may ano na talaga ako doon. malalim ka na. Hindi ganun, pero ano na siya, siguro sa ako malapit na sila ako nangangalahati na siguro sa paniniwala ko. Na ito talaga yung solution. Kasi para talaga maniwala ka sa revolusyon, kailangan maniwala ka na kayo ang solusyon, di ba? Oo. Sige nga, ano mo nga yung utak ng isang revolusyonaryo. Kasi bilang isang revolusyonaryo talaga, dapat maano mo talaga na yung pinaglalaban mo, ito lang yung solusyon. Ang revolusyon lang, ang paghawak lang ng armas. Yan yung sandigan talaga. Ginagawa mo ito, kahit ikakamatay mo man, para to sa itong pagsisikap mo, itong paghihirap mo ito, para ito sa mga nakakaraming naghihirap ng sabay na mga Pilipino. Ng mamamayang Pilipino. Yun talaga yung talaga yung mindset dyan. Kasi kung hindi ganun mindset mo, hindi ka magtagal. Hindi ka magtagal doon. Kasi, yun nga, maraming sakripisyo. Lahat ng hirap na hindi mo naranasan dito sa civilian ka pa, dito sa, sabi namin na burgess na lipunan. Oo. Pagkapasok mo doon, lahat ng hirap, mararanasan mo. Sige nga, bago mo ikwento yung pag-grade nyo na malibkong, ano yung sample nga ng mga mahihirap na nadaanan mo na hirap, pero ano yung mga hindi mo makalimutan na hirap, kahit dito pa sa bukid nun? Yung mga hirap talaga ng... yung hirap talaga na, na masabi mo talaga na mahirap talaga, yun nga. Yung, panahon talaga na ma-raid kayo, yung ma-raid kami. Yung kami yung maunahan ng kalaban, makuha yung mga gamit namin. Yung first time ako naka-encounter na wala akong gamit, lumalapag lang kami sa lupa. Wala kang ang tawag ito, wala kang mabihisan kasi wala kang ang gamit. Nangyari talaga rin yun, ano? Oo. Hindi ka makaligo kasi malapit lang yung tropa, yung kalaban. Yung ginagawa ko na nga lang dati kasi kating-kati na ako pag
sumasama ako mag-igib tapos nagnanakaw akong maliligo kasi bawal maliligo talaga pag may operation. Ganun. Kasi maaamoy nila yung sabon. Yung ginagawa ko, tatakas ako para makaligo lang talaga. Pero yung pinakamahirap talaga, wala kang puncho, wala ka talagang mapagbihisan, nakalapag ka lang sa lupa, may ginaw. Wala ba kayong extra na mga supply? Na naka-imbak? Meron yan na naka-imbak pero sa ibang lugar. Sa mga sibilyan. Yung dala-dala lang namin talaga, lang talaga, yung para lang talaga sa amin, pang konsumo lang talaga ng mga gamit talaga. Pag makuha yan, wala kaming gamit. Ilang beses ako nakaranas sa ganyan na mga sitwasyon na nakuhanan kami ng mga ilang beses ba ako nakuhanan ng mga gamit? Nakatatlong beses ako nakuhanan ng gamit. Yun talaga mahirap. Kung makuhanan ka ng gamit, di talagang higa ka sa lupa. Oo. Kahit nga higa-higa ka talaga. Umuulan, wala kayong wala kayong tent. Kasi nakukuha yung mga tent, umuulan. Kahit nga minsan, kahit nga may tent kami, pag nadikitan kami ng kalaban, hindi kami makasaing. Kahit may bigas, kasi malapit yung kalaban, nagabihan kami, naabutan na kami ng gabi. Tulog na lang kami, hindi namin ipinalabas yung puncho namin. Kasi ang iniisip namin, kahit anong oras makarating yung tropa, kahit gabi, pwede siyang maglakad. Pwede kami yung maabutan. Mahirap na makuha yung mga gamit namin. Kaya yung ginagawa namin, sandig na lang kami sa kahoy, tas tulog. Yung lungkot. Lungkot. Marami ding mga naranasan talaga lungkot. Na minsan nga, iniisip ko dati, kung ngayon kasi isa kasing dahilan kung bakit din ako sa nagtagal din doon. Minsan marami din man ako naranasan na gusto ko nang umuwi sana. Kasi ako nakapunta rito eh. Kapag may mga nagka-problema ako, pag nagiging pasaway yung mga kasamahan ko, tapos ako pa yung sinisisi bakit hindi ko naayos yung problema nila. Naisip ko sa sarili ko. Putang ina kung hindi lang insidente hindi ko naman talaga sadya na sasama dito ba. Kung hindi lang yung pag-ibig na yun, wala talaga ako rito eh. Wala talaga akong intensyon na sasama dito. Pero yun yan, nandun na ako. Tapos ang sinasabi kasi, pag uuwi ka, hindi mo rin makakasama yung pamilya mo. Kasi gagamitin ka ng army, panggagawin kang aso, at saka ang tawag dito, ikukulong ka. Kapag hindi ka ikukulong, ang tawag ito, papatayin ka. Yun ba yun din ang indoctrination sa inyo, di ba? Magiging impierno yung buhay mo pag uuwi ka. Ang solusyon, ang lang talaga, para magiging impierno yung buhay mo at saka magkaligtas ka dun sa kahirapan na sinasabi. Walang iba ang paraan kundi magpatuloy sa revolusyon, paghawak ng baril. Ganun lang. Pag uuwi ka, magkalit-silit siya ang buhay mo. Hindi mo rin makakasama yung pamilya mo talaga kasi papatayin ka. Kukunin ka ng impormasyon ng army. Pag wala na silang makuha sa'yo, ipakukulong ka, hindi kayo isasalvage ka nila. Siyempre, sino pang uuwi dyan? Minsan naisip ko nga dati, sabi ko, kung yung kapanahunan pa lang ni Noy to, siguro umuwi na ako. Di ba, nung nag-change sa panahon ni Duterte, yun na nagsimula itong may, na ba, yung kwento na papatayin ka pag ka. Gusto mo patayin nga ako. Di wala. Ganun yun. So, paano nyo ni-raid ang Malibgong? Yung talaga, ni-raid namin. At bakit? Yun siya, totally, wala naman siyang kasalanan doon sa mga tao. Wala siyang kasalanan. Ang nangyari kasi doon, kailangan lang namin magpakita talaga ng lakas sa area na yun. Kasi unti-unti kasi na parang ang mga tao nawala na ng tiwala sa NPA. Kasi yung mga NPA nga naging nagbabaryo bis lang doon, hindi na nagkakampo dapat 'di ba ang NPA doon siya sa gubat nagkakampo. Ang ginagawa nila nandyan sa nagkabahay-bahay doon sa mga bahay na tutulog. Tapos okay lang sana kung nag-organize, wala, hindi naman nag-organize, nagano man na sila. Doon lang nakikikain yung mga taon na yon. Hindi man yung trabaho kasi ng NPA sana na doon matulog sa bahay ng ng mga sibilyan kasi pag may kalaban madadama yung sibilyan. Yun yung parang wala na talaga, parang may NPA nga
Pero yung ginagawa nila, hindi gawaing NPA. Kaya yung mga tao, paano ka maka-organize kung hindi nakikita ng mga tao na ikaw yung ang pagsuporta sa inyo, sa inyong kilusan, makakatulong yun, masolve ang kahirapan. Kasi yun dapat talaga, yun pa palagi yung na lahat ng gagawin nyo dapat masolve ang kahirapan, ganon. Ginagawa to para kung ano yung sistema ng lipunan sa ngayon na grabe yung paghihirap dahil yan sa mga pamumuno ng mga naghaharing uri, ng mga mayayaman, na interest lang nila yung pinapahalagahan nila kaya naghirap din sa bayan ng Pilipino. Kailangan natin wasakin yung panggobyerno na yan. Tsak palitan sa bagong gobyerno sinasabi. Yung sinasabing gobyernong koalisyon. Yung namumuno is ang interest na para sa nakakararami. Ganun yung paano magtiwala yung mga tao na yan kung wala ang mga ito kahit nga itong mga NPA wala namang ginagawang organizing at saka hindi naman kayang bumira sa kalaban na sa tropa, sa army. Wala silang ginagawang bira. Kaya yung ginagawa, yun yung isang dahilan kung bakit binira namin. Kasi yung mindset kasi ng doon sa Cordillera, ang mga pulis is nila. Ang pag-iisip nila is kaibigan. Ng mga kaibigan sa kilusan. Kaibigan daw nila kasi kamag-anak nga nila. Oo, yun. Kasamahan namin na galing dito, yung kadre din yung galing dito, sabi nila, hindi natin sila kaibigan. Kaaway natin sila sa kasi yung nila, sa gobyerno sila. So, paano nyo plinano? Wala man ang nangyari doon. Wala mang karanasan yung ibang doon, yung mga natitira doon ng mga NPA, paano gawin. Kasi ngayon, 17 taon na nga na, di ba, nakarating kami doon 2017. 2017. Ibig sabihin, 17 taon is 2000, last 2000 pa lang nagkaroon ng engagement doon, encounter yung NPA at saka army na na-control ng NPA yung army. So 17 years na nga kasi 17 years na nga. Alam ko yung area na yan. 17 years na nga yung nangyari. Kaya yung doon, yung ang tawag dito, yung challenge doon sa kami inaasahan na magiging reinforcement tumutulong doon ay paano una yung ginagawa doon pinaglilibatihan kasi kung ano yung unang gagawin kasi sa NPA kasi may tatlo man siyang yung sangkap sa pakikibakan yan sinasabi yung maglunsad ka ng maayos yung pangkabuhayan ng mga tao patasan yung suhulan nila para kakapit sila sa iyo na ang NPA talaga yung taga-hero namin. Oo, pwede yan. Ang sunod din doon, maglunsad ka ng bira sa kalaban para maniwala sila na ikaw yung malakas. May kakayahan ka na pumatay sa army. Kaya yung doon, ang inuuna, yung napagdesisyonan, ang unahin, kasi mas matagal yung magbigay ka ng pangkabuhayan para sa kanila kaysa doon sa birahin yung pulis. Kasi yung pulis nga, marami yung kahinaan nila. Kasi yung kahinaan nila, yung munisipyo kasi na yan ay pinagbawalan sila na magdala ng baril na mahahaba, magsuot ng mahahaba. Naka-shirt lang yung nila. Kaya madali sa inyo. Tapos naka-armorer lang yung nila, yung mga matataas nila na baril. Tapos yung iba pa yung kahinaan pa nila, mga lasinggo ba? Lalasing. Tapos di ba kasagsagan ng probinsyano yung ni Coco Martin. Adik sila sa probinsyano. Kaya yung kalihim na dito, siya yung nanguna. Kasi marami siyang karanasan dito sa Perano. Halos lahat ng bira sa kanya siya yung nagmamando. Ginawa niyan doon. Yung ginawa nila, may kamag-anak man doon sa dating kasama na taga doon sa malapit sa munisipyo. Yung ginawa nila, kinausap nila. Tapos binigyan nila ng pinorient nila na isasamahan niya yung mga pulis na mag-iinom. Sabay nanonood ng probinsyano. Ulit ganun yung ginagawa. Hanggang sa yung 2 buwan na nga yung mabot nga sa 2 buwan. Yun nga kinasa na nga yung kinasa yung tactical na offensive. Yung kasi doon nung doon yung nila doon, 'di ba?
may activity yung mga pulis ba. Pumunta sila ng sentro ng ng bayan, sentrong bayan. Yung natira 3 lang, lasing pa. Doon kinasa yung Pero 2 buwan na rin yung pagkapasasanay namin. Habang may combat intel, kami naman nagsasanay naman yung natitira. Di andali yung ginawa yun. Madali talaga. Yung sa amin kami, umabot kami ng 40 katao nun. Ang bumira talaga, 40. Oo, talagang walop 40. talaga. Kami din, 6 kami na isparo. Kami yung front line. Body-body kami. Sige nga, sample. So ano sabihin ng front line na? So, sige, ikaw mismo, yung action mo doon, yung paano nagsimula. Yung sa amin, yung task namin, sa 40 kami katao, yung task namin, kami, yung dala namin, mga pistola lang yung dala namin, mga 45 lang yung dala namin. Ako, may kasama ako na, babae din. Para magpanggap na para magpanggap lang na mag-shoota lang, pupunta din sa, maglalakad. Naglalakad lang kami, gabi nilalakad. Gabi? Oh, gabi man yung hinilid yung, yung ambos. Malapit na kami sa target. Kami yung, 3 pares kami na babae at saka lalaki. Tapos sumunod lang yung naka-jeep na nakalong. Di bale, yung gagawin namin, yung hanggat maari sana, yung gawin namin doon, walang putok. Kasi lasing Kasi na nga. tatatlo lang naman. Tatatlo na nga, lasing nga sila. Kami, naglalakad kami, umikot kami doon sa, yung problema, yung plan hindi nangyari. Kasi, nasa man kami nung hulihan, nung kasama ko isang babae, naligaw kami ng pasok ba. Kaya hindi nga kami nakasama doon sa actual talaga na saan ba yung gabi na nga. Nung nauna na yung dalawa, sila, 4 sila, 2 babae at saka 2 lalaki. Kami naman yung dalawa, yung kasama kong babae, iba yung napasukan namin kasi bigla na nga pumutok. 4-5. Dito kami sa ibang daan. Kaya nung pumasok naman, buti na lang, nakarating agad yung karamihan, yung nakalong. Yun na, yung putukan na. Yun nangyari. Tapos yung mga, hindi man mga lasinga yung 3, yung dala-dala nila, kasi mahirap na pumasok pa sila sa yung armory nila, nakalak yun. Mga lasing pa. Yung ginagawa na lang ng mga kasama, parang tinatakot sila. So hindi na lumaban. Lumalaban pa sila, nabaputok pa. Sabi, kayo, sumurrender na kayo. Baril lang yung kailangan, pero nakabisaya yun na. Armas reto yo. Surrender, armas reto. Hindi kayo narunong mag-Ilocano o mag-Itik. Hindi man. Kaya, bisaya man tong isa. Sabi, hindi, Tagalogin mo. Sumurrender na kayo, bisaya, sumurrender na kayo. Baril lang yung kailangan. Hanggang sa, pinasok ng matagal man, pinasok doon ng mga kasamahan. Pinapirat-rat nila. Hindi naman natamaan hanggang sa na-control. Sumurrender sila. Mabilis lang yung bakbakan. Kami, hindi na kami nakaporma din kasi iba yung napasukan namin. Saka na lang kami nakalapit doon sa pinalabas na yung mga yung 3 pulis. Matatanda na rin sila. Tagsi 50 yung edad nila. Surrender sila, mga matataba pa na. Himatay pa yung isa ba. Binigyan naman namin ng gamot na yon. Okay talaga kayo. Kami yung tawag di bale, kami yung nag-assist sa kanila kasi mga short na nga yung dala namin, in-assist namin sila. Yung plano sana doon, dalahin sana yon, ipaw ba? Gawing prisoners of war. Kaya nangyari, hindi man nagkaintindihan yung mga opisyal. Kasi pumunta yung mayor ng Malibkong. Nagsisigaw, sabi, yan ang problema sa'yo, ba't kayo nag-aaway? Kayo nag-aaway, akala niya, yung mga pulis, yun yung nagpapatayan. Hindi niya alam na NPA na pala yung nandun. Kaya nung pinunta niya, kinuha niya yung mga pulis. Ibinigay naman ng kasama. Hindi naman ako nakasama doon kasi hindi man ako nasa taas ng posisyon. Kala ko, hindi kasama yun. Nung kasagsagan na ng withdrawal namin, nagtanong na, sana yung mga pulis? Wala na, pero nakawalan. Pero yun, nakakuha kami na doon. 2 M23, 5 M16, 2 Beretta at saka yung Beretta na 9mm at saka isang Glock.
Yan ako. Ano naman ang kaligayahan mo nun? Yan yung una mong encounter sa Luzon pinakaunang encounter ko na natupad na ng pangarap ko na makakuha ng baril ng kalaban. Yan yung una. Yung ba yung kaligayahan nyo rin? Kung sa amin, yun yung kaligayahan namin Yun talaga yung kaligayahan. May mga bago kami doon mga sumasama din ng time. Alam mo ba kung sabi nila? Astig galing. Ganon. Sabi nung bagong sumama, astig, ang galing. Kahit yung mga masa tuwang-tuwa talaga. Ay, na-approve talaga sila. Parang kami nun pero may mga iba, sabi, bakit binira daw? Mabait naman yung mga yun. Kasi, hindi nyo naman pinatay, gano'n? Hindi naman pinatay, baril na. Kailangan magpakita lang. Pero nyo ba yun? Nakuha nyo yung objective nyo doon na ipakita nyo talaga na... Oo. Yun talaga yun. Yung sampal sa yun yung pa yun, yung director pa doon sa police nandun, yun pa yung yung police na, alam mo yung kwento dito sa Kidapawan Massacre, na na-relieve na head ng police dahil doon sa rinatrat nila yung mga civilian noong 2012, panahon ni Noynoy. Doon siya napunta sa sa Abra. Nung pagdating din namin doon, siya yung director doon, namumuno doon sa police na yun, police ng Abra. Tas na ang tawag ito, na kuhanan sila ng baril at saka yung reinforcement nila doon sa nangyari na raid namin. Hindi nila alam din na may nakapakat din kami na isang squad na nagtanim ng CDX. Yung reinforcement nasa bugan naman ng CDX. Marami din naman nasugatan na police, yun relieve ulit. Yun yung kaya malaki talaga yung impact na yun sa mga tao nandun, yung nangyari na at saka doon na ipakita din namin sa mga kasama din doon na kaya pa natin na bumira basta magtrabaho na rin maayos.